seated. Let us open our Bible on Psalms 101, verse 2. Praise the Lord. I will behave myself wisely in a perfect way. O when wilt thou come unto me? I will walk within my house with a perfect heart. All right. So, paano natin ito i-consider itong mensahe na ito? Sinabi po dito, I will behave myself wisely in a perfect way. O when wilt thou come unto me? So, ibig sabihin yan, itong statement na ito, ay wala pa ang Panginoon sa kanya because He is still inviting it. No? Iniimbitahan pa niya ang Diyos. Iniimbitahan pa niya ang Panginoong Diyos. Pero meron siyang pangako. Sabi niya dito, I will behave myself wisely in a perfect way. So itong taong ito, before lumalakad ito sa imperfect way, before itong taong ito lumalakad kahit paman sa kalikuan, kasalanan. So dumating sa buhay niya. Alam mo ang tao, pag hindi dumating sa buhay ng tao ang Word of God, hindi mo ma-realize na ikaw pala ay lumalakad sa imperfection. Ikaw pala ay lumalakad sa kasalanan. Ikaw pala ay lumalakad sa kalikuan. Only the Word of God can tell you who you are. Kasi ito yung katotohanan. Ang katotohanan na ang salita ng Diyos ang magsasabi sa iyo, sino ang iyong, o ano ka? What is the real you? Itong Word of God, it is like a mirror. It is like a weighing scale to tell you exactly who you are. So itong taong ito, na-realize niya ang kanyang buhay na minsan siya po ay nagkamali, nagkasala. So itong taong ito, nakarinig ng gospel, nakarinig ng ebanghelyo, ng katotohanan ng Diyos. Kaya nagkaroon siya ng pangako sa Diyos. Nagsisi siya, tumalikod siya sa kanyang kasalanan at mag-behave na siya wisely in a perfect way. Now, saan ba natin at kanino ba natin makikita ang perfect way? Kanino ba natin maangkin ang wisdom para maging wise ka, para lalakad ka wisely? Di ba wala ng iba? The Word of God, which is God Himself, who became flesh, which is our Lord Jesus Christ. Yan lang ang makapagbigay sa atin ng totoong wisdom na maghatid sa atin sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, Jesus Christ is the wisdom of God and the power of God. So dyan tayo sa Kanya. Maging wisdom at makalakad sa perfect way. Then sabihin mo na, kailan ka pupunta sa akin? Kailan ka darating sa akin? So you are already inviting God sa buhay mo. And I will walk within my house with a perfect heart. Pag nandyan na ang ating Panginoon Diyos sa buhay mo, tanggal na yung lahat ng mga kalikuan, kasalanan, imperfection, lahat ng mga impluensya ng masamang espiritu sa sanglibutan ito. Tanggal na lahat yan sa pagsisisi, sa pagtalikod nito. Tapos lalakad ka na sa perfect way through the gospel of our Lord Jesus. Iniimbita mo na ang Diyos na magpasok sa iyo, na manahan sa iyo. Tapos lalakad ka na in your house with a perfect heart. Yan ang nararapat mangyari sa buhay po natin. Tingnan mo kung basahin natin yung Bible, yung sa Genesis, yung the fall of man, yung pagkalaglag ba ng tao, na unang nilalang ng Diyos na mag-asawa, si Adam at si Eva. Dito natin makikita na ito si Eva, hindi nakikinig sa salita ng Diyos ng taimtim. Kaya nga tayo, pag makinig tayo sa salita ng Diyos, makinig ka ng husto. Kumbaga pa, if ever you come into the house of God, you must be swift to hear. Alam mo yung swift to hear? Alam mo, may ibon dito sa sanglibutan na pangalan niya, Swift. Tapos dinescribe yan sa akin ng taga-Kanggusan, member natin. At doon ko nakita sa dictionary,
sa Google, ito palang bird na swift. Malakas, mabilis maglipad. Sabi nga ng taga doon, Pastor, noon marami yan sila. Ngayon, pakita namin yan, tagtatlo na lang magsabay. Minsan 5, minsan 2 na lang. Kaunti na lang sila. Pero pag maglipad yan sila, pag tingin namin dyan, pak, nandoon na sila. At kung madaanan ka nila, magisi yung panit mo pag matamaan lang ng kanilang wings, sa bilis nila, sugat ka. So pag sinabing swift, bilis, tayo, pag makinig tayo ng salita ng Diyos, you must be swift to hear. Bakit? Agawin yan, diablo yan eh. Hahadlangan ng masamang espiritu yan eh. So kailangan mabilis ka makinig ng salita ng Diyos. At pag nakinig ka ng salita ng Diyos, simulan mo, tapusin mo. Huwag nating ugaliin yung late ka magpunta dito, tapos nakasimula ka man, mag-alis ka naman din, hindi pa natapos ang salita ng Diyos. Saan ang perfection dyan? Kasi ang salita ng Diyos, pag binigay ng salita ng Diyos, you have to start it and you have to finish it. That is how we listen the Word of God. That is how we give importance to the Word of God. Kasi nagsimula ka. In the middle, paalis-alis ka. Meron kang na-miss. O kaya nagsimula ka, malapit na matapos, umalis ka, pero hindi pa natapos. Missing. Kaya tinan mo si Eva, halata. Hindi nakikinig ng dibdiban, taimtim sa salita ng Diyos. Bakit? Nung serpente ay lumapit na sa kanya, sabi ng serpente, di ba pinapakain ng lahat ng di ba hindi pinapakain ng lahat ng bunga dito sa punong kahoy? Nagbigay lang ba ng daan ang serpente na mag-usap sila? Kunwari, hindi alam ng serpente anong sinabi ng Diyos. Kunwari, i-approach niya si Eva. Di ba hindi pinapakain ang lahat ng mga bunga dito? Di sumagot ngayon si Eva. So halata mo si Eva na hindi nakikinig sa salita ng Diyos swiftly kasi ang kanyang pagsalita hindi sure. Alanganin. Basahin natin Genesis 2:17. Praise the Sagot Lord. niya ni Eva sa serpente. Sige. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Ano? Word of God. Word of God pala yan. Sige, unahin natin yung Word of God kung gaano ka sure. Certain. Sige, ulitin mo, Cha. Bago tayo magpunta kay Eva. Sige. Praise the Lord. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Yan. Sinong kaharap ng Diyos sinasabi ito? Si Adam at saka si Eva. Ito yung sabi ng Diyos sa kanila. Tingnan mo yung magsalita ang Diyos. Certain. Sure ba? Walang alanganin, walang halfway, walang inclination na alanganin. Sure talaga. Sabi dito, but the tree of knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day thou shalt eatest thereof, thou shalt surely die. Kung ang Diyos mag-utos at labagin mo, sigurado mamamatay ka. Because that is sin. Sin. Violation, disobedience to the words of God, to the commandments of God. The wages of sin is death. At mayroon pang word, surely you shall die. Hindi alanganin. Pero nung si Eva na nagsalita sa serpente, malabo yung kanyang statement, hindi sure. Basahin natin anong sagot ni Eva. Genesis 3, verse 3. Praise the Lord. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Anong pagkaibahan ng lest ye die at yung you shall surely die? Kung tatagalogin mo yan, yung less, baka yan. Baka mamatay.
Pero kung ang Diyos ang iyong pasalitain, ye shall surely die. Klaro. So ito ngayon, malalaman natin na si Eva hindi nang kikinig ng Word of God ng buong puso. Pag maglabas ka sa simbahan, anong mensahe kanina? Parang, mga ganun ba? Ganito man yun? Hindi ka sure. Pero kung nakikinig ka sa salita ng Diyos, pagtanong ngayon sa labas dyan, may nagtanong sa iyo, anong message kanina? Ay, pag mag-disobey tayo, papunta tayo sa impyerno. Katulad ni Lucifer, because of his disobedience. Maraming naging disobedient. Pag susunod tayo doon kay Lucifer, nakalagay dyan sa Bible, you will fall into condemnation. Pero kung mag-obey tayo sa salita ng Diyos, through the obedience of one man, which is Jesus Christ, many become righteous, and it will result to eternal life. O di klaro. Pero sa Eva, lest he die, baka mamatay. Ngayon, nung nakita ngayon ni serpente na itong babaeng ito, weak ang kanyang stand sa pagpakinig ng salita ng Diyos, alanganin. Hindi niya naalaala ang Diyos, nagsabi, ye shall surely die. Kanya baka. Nagkaroon ngayon ng idea ang diablo na lukuhin itong babaeng ito. Kasi, alam mo tayo, pag hindi dibdiban yung pagpakinig natin sa salita ng Diyos, hindi tayo swift to hear, madali tayong mauto ni Satanas. Madali tayong utuin ni Satanas. So, tingnan mo anong sinabi ng diablo. Kung ano yung sinabi ng Diyos, you shall surely die if you eat. Kay Satanas naman, kay serpente naman, baliktad. Basahin natin anong sinabi ng serpente. Genesis 3:4. Praise the Lord. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. Oh, di ba? Ang laking diferensya. Sabi ng Diyos, pagkainin niyo yan, mamamatay kayo sigurado. Sabi naman ng babae, kung kainin namin, baka mamatay kami. Uncertain. Ang worst, itong serpente, kung kainin niyo yan, hindi kayo mamamatay. Kaya, yan ngayon ang mahirap sa mundong ito. Ang daming mga churches ngayon, mga preachers ngayon, na hindi sinasabi ng klaro na pag gawin mo ito, gawin mo yan, mamamatay tayo, maimpirno tayo. Hindi na sinasabi ng ganun. Halo na, kasi matakot nga eh. Masaktan ng membro, matakot nga eh. Mawala ng membro. Kasi ito pang mga membro, ma-proud. Ayaw magpa-rebuke, ayaw magpasaway, layas ka agad. Ito namang pastor, takot sa mga membro, hindi tayuan yung totoong salita ng Diyos. Hindi magsabi ng totoo, takot eh. Pero kung tutuusin natin, mag-ingat tayo. Kaya itong sinabi dito na, I will behave myself wisely in a perfect way. Isang taong ito na na-rebuke na ng Diyos, nasaway na ng Diyos. Na ano siya ba? Na-alerto siya. Na-alert siya. So nagsisi siya, tumalikod siya sa kanyang kasalanan. Basahin natin. Ito yung purpose ng Diyos ng rebuke niya sa mga tao. Sige. Revelation 3:19. Praise the Lord. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. Yan. Meron pang iba na pag na-rebuke, sulsulan ka agad ng masamang espiritu. Oy, pinahiyaan ka ng pastor mo, lumayas ka na dyan. Pag na-rebuke, sabihin ka agad ng diablo, sulsulan ka ng diablo, ay hindi ka mahal ng pastor mo. Kasi pinapahiyaan ka. Hindi po. Mahal ka ng Diyos, totoo. Kaya nire-rebuke ka ng Diyos. So, wag nating i-misinterpret yung rebuke into negative effect sa buhay natin. Ako sa buhay ko, dati akong nasa isang grupo na walang rebuke. Magsugal ako, walang problema. Maglasing ako, walang problema. Manood ng pornography, walang problema. Walang badlong, walang rebuke. Okay lahat. Kailan ako nakarating? Saan ako nakarating na rebuke ka agad? Dito.
sa Word of God na dinadala ni Pastor Samuel Gabre. Rebuke sharply. So nasa atin yan. Kung yung rebuke na yan, na-appreciate natin, kung nakinig tayo ng buong puso. Kasi pag sinabing nirebuke ka ng ating Panginoong Diyos, sabi dyan, I love you. Pero kung si Satanas ngayon ang pakinggan mo, pag na-rebuke ka ng pastor, isulsulitaning sa iyo, oh, your pastor doesn't love you. Oh, your pastor embarrassing you. Oh, your pastor humiliating you. Oh, your pastor putting you into shame. Hate him. Find a pastor which is good for you na hindi ka rebukein. O tingnan mo. O kung maniwala naman yung mga tao, trap ka ngayon ni Satanas. Importante yung salita ng Diyos. Clear, certain. Pag anong sinabi ng Diyos, yan na, hindi na yan mababago. Sino man maglapastangan yan, walang kapatawaran. Sino mang sumunod yan, walang pag-alinlangan, ligtas ka. 100% yan. So, hindi pwede na halfway, soft tone ang katotohanan ng Diyos. Totoo talaga yan. Kaya, ang Diyos, pag na-rebuke ang tao, nagsisi at sinabihan na magsisi ka, mali yan, sa diablo yan, ito ang totoo, ito ang katotohanan, mamamatay ka pag mag-disobey ka, tinuturuan ka ng diablo mag-disobey na may pangako na hindi ka mamamatay, huwag mo yang paniwalaan. Ito ang paniwalaan mo, ang totoo, katotohanan ng Diyos. Ngayon, naniwala ka kay Jesus, naniwala ka sa gospel, nagsisi ka, tumalikod ka sa kasalanan mo, sabihin mo na, Lord, I am now willing to walk in a perfect way. The Word of God is the perfect way. Praise the Lord. Pero ang way natin, imperfect. Ang way ni Satanas, deception. O saan ka ngayon sa tatlo? Way of the Lord is perfect. The way of man is imperfect. The way of Satan is lie and deception. Dito ka na lang sa may kaligtasan. Kaya sabi niya, I will walk within my house in a perfect way when thou shalt come unto me. You're inviting already the Lord. Alam mo ang Diyos, minsan, hindi mo na yan imbitahin. Minsan, ginagawa na ng Diyos kusa. Siya na yung kumakatok. Siya na yung nagnanak. Mapalad yung tao na bumubukas at wini-welcome. O yun na, bago mo i-welcome ang Diyos, you walk in a perfect way by the gospel of the Word of God, by the perfect way of God. Then i-welcome mo ang Diyos. Mag-knock yan sa iyo. Basahin natin. Revelation 3:20. Praise the Lord. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Yes. Pupunta ang Diyos sa iyo. Lumakad ka na, pero wag mong haluin. I-welcome mo ang Diyos, tapos nandoon pa yung Satanas sa puso mo. Hindi yan pwede papasok ang Diyos. Kailangan sanctified ka. Kailangan malinis ka by the Word of God. Huwag mong haluin yan. So, if you welcome God, you have to walk in a perfect way. Pagkatok ng ating Panginoon Diyos at naghanda ka sa puso mo, pinapasok mo siya with all the purity of your heart, then papasok yan ang Diyos. Sabi dyan, behold, I stand at the door of your heart, and knock. Kakatok siya. If any man hear my voice, sino man makarinig sa tinig ko. Hindi lang pala siya kakatok. Sabihin niya rin, ayo, tao po, papasok ako, sino mag-welcome sa akin, sino magbukas ng pinto, papasok ako. Now, kung sino yung nakarinig, sabi doon, and open the door. You open your mind. You open your heart. Then sabi dyan, I will come in to him. Papasok ako sa kanya and I will sup with him and he with me. So meron na kayong pagsasama.
Meron na kayong companionship. Meron na kayong fellowship. Meron na kayong agreement. Meron na kayong covenant. Dalawa. O di praise the Lord. Ligtas ka. 100%. Now, kanina lumabas sa prayer ko, ang pag-ibig lang ng Diyos ang sanhi, ililigtas tayo. Kaya siya pumunta. Ang pag-ibig lang din natin sa Kanya ang matutuloy yung kaligtasan na gusto ng Diyos mangyari sa atin. So, it must be mutual love. Now, paano mo ibigin ang Diyos? Basahin natin. Pakibasa John 14:23 to establish your relationship with Him. Sige. Praise the Lord. Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Yan, kung sino mang iibig sa akin, iingatan niya ang aking mga salita. O, ano bang ginawa ni Eva? Baka mamatay kami. Wala siyang intensyon na buong puso i-consider na surely mamamatay kami. So yung pagpakinig niya sa salita ng Diyos, wala siyang yung bang kung sa tornilyo pa, hindi mahigpit. Kaya nauga siya. Pag-deceive ng serpente sa kanya, ugang-uga siya. Pati din si Adam, hindi nakinig sa salita ng Diyos na alam naman niya na surely mamamatay. Hindi rin niya pinakinggan ng husto. Pumatol din siya sa invitasyon ng kanyang asawa. So, napaka-importante po. Individually, sa buhay natin, kailangan talaga makinig ka sa salita ng Diyos. What is the Word of God? Perfect. Then lumakad ka dyan. So, paano mo siya i-welcome at manatili siya sa iyo? Dahil inibig ka niya, nagkatok siya sa iyo, willing siya magpasok sa iyo. Dahil inibig mo rin siya, winelcome mo siya, iibigin mo rin siya. Anong proof na iniibig mo ang Diyos? Keep His words. Not as what Eve did. Keep His word, not as what Adam did. Hindi katulad sa kanilang ginawa. Keep His word as Noah did. As Shadrach, Meshach, Abednego did. And the rest of His faithful servants have done. They kept the word of God. Iningatan nilang salita ng Diyos. Ingatan mo yung salita ng Diyos. As is, where is. Huwag mong i-soft tone ang salita ng Diyos. Alam mo, marami ba yung hindi makasakay nito? Maraming hindi maka-receive nito. Maraming mga taong hindi maka-receive nito. Unang-una, maraming binulag ng dyablo sa mga tao sa mundo. Bakit binulag sila? Hindi lumapit sa Diyos. Hindi naniwala ng buong puso. Ay bubulagin ka talaga ng dyablo. O, tingnan mo si Eve. Alanganin yung kanyang pagtingin sa salita ng Diyos. Baka, samantalang sinabi ng Diyos, surely, binulag agad siya ng dyablo. So yung mga tao na hindi umahanap sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan, bubulagin ka talaga ng dyablo pag alanganin ka. So hindi lahat ang nakakatanggap nito sa Spirit of God na gustong papasok sa mga tao. Bakit? Basa. Anong dahilan? John 14:17. Praise the Lord. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him. But ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. Yan, tingnan mo, ang espiritu ng katotohanan na ang sanglibutan hindi makatanggap. Bakit hindi tatanggapin ng sanglibutan, mga taong nasa sanglibutan, karamihan? Because it sit him not. Hindi nila nakikita ang Diyos. Bakit hindi nila nakikita ang Diyos? Because they are spiritually blinded. Bakit spiritually blinded sila? What is the cause? What is the reason? Because of unbelief. Ano pa? Kung naniniwala man sila, halfway. Kung humahanap man sila sa ating Panginoong Diyos, only little percentage. Not 100%. Bubulagin ka talaga ng dyablo. Hindi mo makikita ang Panginoon.
And that is why you cannot receive Him. You cannot receive Him. And that is the status most of the people of the world. Neither knoweth Him, hindi nila kilala siya. But ye know Him. He is referring to the disciples. He is referring to the faithful ones. He is referring to the disciples who are followers of Jesus Christ. Pero kayo nakita nyo. Dahil pumapasok siya sa inyo. At siya kasama nyo. O, di ba? Napaka-importante. You walk in a perfect way with the perfect word of God. Behave yourself in a wise way, with a perfect way. By keeping the word of God out of your love, pag-ibig mo sa Diyos, kinikip mo ang kanyang salita. Why? There are so many words in the world. Why it is love that is being used na ginawa niya sa atin pag-ibig. At para maligtas ka, gawin mo rin, ibigin mo siya. Because love is the strongest feeling. Mo na giingon, pog nga naman ang baha. Pero ang gugma nga nag-uros-uros, di mo na mapugnan. Kung ang imong gugma, nahulog nga tos paghigugma sa Ginoo, kabalo ang Diyos, way makapugong nimo, bisang kamatayon. Ang Diyos na igugma nato, bisan ang pag-antos, kamatayon, poverty, wa nakapugong sa iyang paghigugma nato para lang ta maluwas. So that is why love is the strongest character that nobody can hinder or prevent. So if you really love God, nobody can hinder you as God loves you. So, kaya, ang acceptable lang ni Jesus na siya'y papasok if you love Him. Praise the Lord. And nakakonek yan. He that loveth me, keepeth my word. Hindi pwede na umiibig ka sa Diyos, sabihin mo, hindi mo naman kikip yung word of God. Ikaw, number 1 na sinungaling. Number 1 ka na pretender. Number 1 ka na hypocrite. Number 1 ka na not loyal, not truthful, not sincere. Kaya, bakit hindi natatanggap ng karamihan? Dahil hindi nila nakikita si Kristo. Bakit hindi nila nakikita si Kristo? Hindi buong puso ang paghanap nila sa Diyos. Ano pa? Pinapairal itong natural flesh. Pag ipairal natin ang natural flesh, tapos ito ang gamitin natin sa pag-serve sa Diyos, you cannot have the success sa kaligtasan mo. Pag flesh ang iyong gamitin, basahin natin yan. 1 Corinthians 2:14. Praise the Lord. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Yes, natural man. Hindi yan tatanggap ng mga bagay sa Espiritu ng Diyos. Dahil para sa kanila, kamangmangan yan sa kanila. Hindi nga nila alam siya. Dahil sila spiritually discerned. Pag sinabing spiritually discerned, bagsak ka. Pag iniskan ka ng Diyos, spiritually, discerned by the spiritual, ano yung discern? To discover. Ano yung discern? To know what is in you. Ano yung discern? To determine who you are. Now, if you are spiritually discerned, tapos way ng paghanap mo sa Diyos, pag-serve mo sa Diyos, natural man, wala. Bagsak ka. Sabihin ng discernment ng Espiritu ng Diyos, dami mong sakit, cancer, dami mong karumihan sa katawan. Natural kasi na flesh ang paghanap mo sa Diyos. Wala. Spiritually discern ka, bagsak ka. Kaya hindi mo pwedeng, kaya sabihin mo, bakit kaya maraming taong na-deceive? Ay sila yung mga taong hindi dibdiban humanap sa Diyos. Halfway lang. Doon sila pumunta sa mga falsehood. Yung katulad na sinabi ni Iba, baka,
alanganin, walang certainty. Si Satanas naman, you will not surely die. Nandiyan pa rin yung surely die, pero baliktad, you shall not. Grabe, kaya ang dami ngayong nagbibigay ng word of God. Kung ano yung pinagbabawal ng Diyos, okay lang. Okay lang yan. No problem. That is okay. God is good. God is love. God understanding. Puro okay. Yung pala, ikaw na nakikinig sa salita ng Diyos na hindi dibdiban, tanggap ka rin. O yan ngayon, ang karamihan ngayon sa buong mundong ito. Puro lang okay ang mga pinagbabawal ng Diyos. Pero hindi po acceptable yan. Kaya importante, saliksikin natin ang sarili natin. Basahin natin. 2 Corinthians 13 verse 5. Praise the Lord. Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Yan. Suriin ninyo ang bawat sarili ninyo. Kung kayo ba nasa pananampalataya, nasa totoong pananampalataya. Subukin ninyo ang bawat sarili ninyo. Hindi nyo ba alam sa sarili ninyo na gaano si Kristo nasa inyo maliban kayo ay mga reprobates? Anong reprobates? Pag sinabing reprobates, hindi maaasahan. Pag may tukso, bumibigay. Hindi maasahan pag may utos at subukan, lumalapas tangan. Yan yung reprobates. Kung bisayain mo yan, dunot o kasing-kasing. Hindi makatayo. Hindi makapagpaninindigan ng buong puso. Yan yung si Eva, tsaka si Adam. Reprobates. Pagdating ng tukso, kinalimutan na yung salita ng Diyos. Nilapastangan na ang salita ng Diyos. So, maraming mga reprobates ngayon. Kung pakinggan mo yung salita nila, okay masyado. Wala kang makitang mali. Okay masyado. Kasi word of God ang sinasabi. Pero pagdating na sa application, pagdating na sa actual reprobates, basahin natin. Titus 1:16. Praise the Lord. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Oh, yan. Kung magpagsalitain mo, alam ko na yan. Mas marunong pa ako sa iyo. Nag-study ako sa online Bible School. May certificate ako. Alam ko na yan. Ang dami ko ng seminar nadaanan. Ang dami ko ng training nadaanan sa theological school. Ang dami ko ng naatinan ng mga international speakers na mga servants of God. Ang dami ko nang alam. So, nagpo-profess na sila, ang dami na nilang alam sa Diyos. Pero, sa works, they deny Him. Hindi na may pagtanggol ang totoong salita ng Diyos. Hindi na mapanindigan ang totoong pinagbabawal ng Diyos. Being abominable. Oh, yung mga abomination dito, pag gawin mo yan, you are abominable. O yun lang sa dress code lang, abominable nga yung sinabi ng Diyos. Pag baliktarin mo yung mundo, yung damit ng panglalaki, damit suotin ng mga babae, yung mga damit na pangbabae suotin ng panlalaki, abomination. So sino mang gagawa niyan, abominable ka. Pero kung pasalitain mo sa knowledge of God, okay. Alam. Hindi pa magpatalo. Naghahagit pa ng debate. Akala mo talagang champion, akala mo talagang magaling. Pero, dinideny sa gawa ang katotohanan ng Diyos. O si Kristo mismo, o ang utos ng Diyos, o ang salita ng Diyos, dinideny. Tapos, abominable. Yung mga abomination dito sa Bible, ginagawa. Abominable. Tapos, sa salita ng Diyos, disobedient. Disobedient.
Hindi makasunod. Dahil kaibigan, hindi makasunod dahil si kumpare, hindi makasunod dahil si kumare, hindi makasunod. Kasi magalit ang tao. Ayaw kong masaktan ang ibang tao. Kung dibdiban akong susunod, baka ma-embarrass sila, baka sabihin nila ako, killjoy ako, kaya sumama na lang ako. Disobedient to the Word of God. Pero kung magsalita, ang galing. And unto every good work reprobate. Sa mga mabubuting gawa na pinagmumulan sa salita ng Diyos, hindi maasahan. Malambot pa sa saging kung saksakin mo. Malambot pa sa mamon kung tuksuin mo. Walang tatag at tibay. So, yan. Kung yung mga tao na laging study sa Bible, tapos sinabi dyan, ever learning, but never able to come to the knowledge of the truth. Laging tuon, laging basa ng Bible, laging Bible study, laging seminar, laging training, pero tingnan mo yung gawa. Dinideny ang kautusan ng Diyos. Disobedient sa salita ng Diyos. Reprobate in every good work. Hindi mo maasahan. Kaya, how about those people na wala talagang salita ng Diyos? Basahin natin last verse. Romans 1:28. Ito, mas malayo, mas masahol ito. Sige. Praise the Lord. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. Yan. Ayaw nila ipanatili ang Diyos sa kanilang kaalaman. Ayaw nila ng rebuke. Ayaw nila ng correction. Ayaw nila ng katotohanan. Ayaw nila ng sharp word of God. Ayaw nila. Alam mo kung i-describe natin yung word of God dito? The word of God is quick and powerful, sharper than two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and joints and marrow, and it is the discerner of the thoughts and the intents of the heart. Masyadong matalas yan. Tatalab yan sa kaluluwa, sa kautukan, sa kailaliman ng pagkatao ng tao. Ayaw nila yun. So, anong ginawa ng Diyos? God gave them over to a reprobate mind. See? Parang sabi ng Diyos, useless man din. Pumunta na ako dito, hinayag ko na ang lahat, nireject niyo ako, ayaw niyo akong paniwalaan, ayaw niyo akong pakinggan. Pues, doon kayo. I will bring you to a reprobate mind para to do those things which are not convenient. Gagawin nyo na ang lahat ng mga abomination, gagawin nyo na ang lahat ng mga ungodliness, worldliness. Wala na. Hindi magpasok ang Spirit of God. Tapos ipalabas lang ngayon ni Satanas na ang mga tao na nakikinig sa Word of God, pinapasukan daw ng Holy Spirit sa pamagitan ng tumba-tumba. Ang mga tao ngayon, magpakita ng indication na pinasukan ng Holy Spirit, mag-unknown tongue. Mag-speak in tongues. Pero tingnan mo naman yung pamumuhay nila, wala, reprobate. Hindi maasahan sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Inward and outward. Praise the Lord. Kaya, bawat isa must behave wisely in a perfect way. Ano ang perfect way? The Word of God. Pag sinabing gagawin niyo ito, maimpirno kayo, yan na. Huwag mo nang isoptone yan. Pag tuksoin ka ng dyablo, kaya naalala ko yung tukso sa buhay ko. Yung uncle ko doon, dyan sa San Pedro, Pasita, San Pedro. Bisita ako kay Tito Danilo Reyes. Magaling magpiano yun eh. Tugtog siya ng alam niya na piano. Tapos sabi niya, Chit, lood tayo sini. Hindi niya man alam yung stand ko. Ay, Tito,
Hindi na ako nanonood ng sine. Noon, paborito ko yan, pero ngayon, ayaw ko na. Hindi ko lang sinabi muna ang kasi baka mabigla. Sige, mag-inom na lang tayo ng beer. Ay, bawal yan, tito. Nasa Bible yan. Malasing tayo niyan. Ay, alay! Batangin niyo man yun. Ay, alay! Ay, baka pati kape. Ay, bawal na rin. Walang kaalam-alam kung anong bawal. Walang kaalam-alam kung ano ang pwede. Yeah. Kulang sa kaalaman. Sige, kain na lang tayo dito sa bahay. Kain kami sa bahay. Sige, gabi na. Ito yung kwarto mo. Good night. Wala mo akong napansin doon na mga tao. Naku, pagpasok ko doon sa kwarto, may 2 babae. Double deck dito, double deck dito. Yung 2 babae sa first floor, second floor. First deck, second deck. Ako dito. Pero narrow lang yung kwarto. Siguro ang distansya lang ng bed namin ito. Dito ako, sila nandual. Pagpasok ko, gising pa sila. Tapos yung isa naka-90. Alam mo yung 90? Yan ang pinakamalakas na radiation ng tukso sa lalaki. Kasi yan parang transparent yan. Dive kagad ako sa bed ko, talikod, bukot. Tapos yung tukso ng Satanas, malakas masyado sa isip ko, sa puso ko, gumagano'n yung puso ko. Yung Word of God naman, rebuke ng rebuke, resist ng resist, resist. Awayan kami doon sa bed ko. Rebuke ng rebuke. Buti na lang, Word of God, nandito na sa puso. Nakatulugan ko na hanggang gumising ako. Narinig ko na lang yung tilaok ng manok. Ay, salamat. Walang nangyari na pagkakasala. Thank you, Jesus, for rescuing me. Diyan tayo masubukan. Kung mabilis ka bang nakinig sa Word of God, swift to hear. Pag bawal, bawal talaga. Kung susulan ka ng tao, sige lang, magsisi ka lang. Wag. So, ganun po ang ating buhay. Example lang yan. Praise the Lord. Para sa ganun, kung nandyan na sa panahon na ipitin ka ng dyablo, sumukol ka. Lumaban ka. Hindi kasi pinaglaban ni iba Sa statement pa lang niya, langanin na siya Kaya sabi ng taning, kaya ko ito. Hindi pala ito, faithful listener. Halfway lang pala ito. Di nadali. Kaya sa buhay natin, huwag nating isisihin yung pagpakinig ng Word of God. Yan lang yung magbigay sa atin ng wisdom to overcome sin. Yan lang yung paraan. You can walk in a perfect way and you can invite God, come. And God said, yes, I will knock. Whosoever open the door, I will come in and sup with him. O yan. Magsama na kayo sa Diyos hanggang mamatay ka. Yan ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Praise the Lord. Kaya napaka-importante. Grabe ang kadiliman ng mundong ito na kumikilos. Super. Grabing deception ni Satanas ngayon. Sabihin ko po, sinusopton lagi ang katotohanan ng Diyos. Kung mga tuwiran sila, sabi ni pastor, sabi ng salita, gamitin pa yung salita ng Diyos. Huwag tayo magpa-deceive. Kaya malapit na nating idaraos ang kamatayan ni Jesus. Anong nangyari doon? The wall of partition, binasag niya. Ano yung partition na yan? Kasalanan. Binasag niya yan. Huwag mo nang itayo yung partition na yan. Huwag mo nang ibalik yan. Pag sinira yan ng Diyos sa buhay mo, sira na yan forever para makapasok tayo doon sa Holy of Holies with the presence of God. And the presence of God will be also in us. Because we are indeed the temple of God, which the Spirit of God dwelleth in us. Kaya, to God be the glory. I will behave myself wisely in a perfect way. Oh, when wilt thou come unto me? I will walk within my house with a perfect heart.
Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang